morning po sa bawat isa. Magandang umaga sa buong Pilipinas. Devotion muna po ulit tayo sa umagang ito. At 5:30 na po at hanggang 6:30 po tayo. Good morning everyone. Good morning friends. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay nyo sa ating devotion araw-araw. 5:30 to 6:30. Salamat din sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niyo sa atin ng buhay na may kalakasan. Salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at salamat din sa Panginoon sa patuloy na pagtuturo niya sa atin sa kanyang salita. Sa magdamag po na yan ay iningatan po tayo ng Panginoon, kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon sa oras na ito, sa umagang ito, para naman na makita natin ang patuloy na paggawa ng kabutihan sa ating Panginoon. Makita natin ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nagdadala sa atin sa araw-araw ng ating buhay, sa araw-araw ng ating mga sitwasyon, at sa araw-araw na mga bagay na hindi natin na akalain namang nangyayari. Maraming salamat. At sa umagang ito, patuloy na nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil umulan kagabi, umulan kanina mga alauna, umulan. Pero salamat dahil hindi naman siya napakalakas at hindi naman matagal, kaya hindi rin na bumaha dito sa lugar namin. Kaya pagka umuulan, hindi ako talaga makatulog ng diretso. Pero kagabi ay nakatulog naman ako agad kahit na gumising ako. Pero nagising ako ng 4:00, hindi na ako nakatulog. Kaya medyo alam niyo kasi kulang ako sa tulog. Ngayon pa ng mga pag nagkakaedad pala ang tao, ganun nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang kahit sa kanyang pagtulog. Buti na lang wala akong insomnia, kasi akala ko nun may insomnia ako. Pero buti na lang, salamat sa Panginoon dahil wala naman akong insomnia, kasi nakakatulog naman ako. Wag lang magkaroon ng ganung pangyayari, yung pag-ulan ng malakas. Hindi ako agad nakakatulog pag nagising ako ng ganung oras. Pero salamat dahil 4:00 nagising ako at kahit hindi na ako nakatulog, nakipag-usap naman ako sa Panginoon. Excuse me po, humikab ako. At sa umagang ito, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos amang banal, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, kami po'y nagpapasalamat sa iyo at sa iyong pag-iingat sa amin, lalo na sa magdamag na ito, ay iningatan mo kami. Salamat po dahil meron kaming panibagong buhay na may kalakasan na nanggagaling sa iyo. Minsan pa, Panginoon, samahan mo kami sa aming devotion at sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po dahil hindi mo kami pinababayaan at patuloy na binibigyan mo kami ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ikaw po magturo sa amin sa pamamagitan ko at magsalita sa pamamagitan ko, Panginoon. Salamat po at patuloy na ikaw po malulhati sa buhay namin, lalo na sa maghapon ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Amen at Amen. Ayan po ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Pero alam niyo po, sa panahon natin ay parang kahit na yung mga tinatawag na Kristiyano ay hindi na masyadong active sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya makikita niyo po dito, dati kasi pagka sa TV pa lang ay makikita mo na meron na mga nagpe-preach, may nangangaral
Kami nga sa Bulacan pa lang nag-umpisa eh. Nakikita ko yung mga preacher na talagang active sila sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya lang, ang panahon noon ay iba sa panahon ngayon. Kasi, nung panahon na yun, medyo ang tao ay, yung nagpapanibagong sigla sa Panginoon. Yun yung panahon kasi, 1980s, 1990s, ay yan yung movement, yung tinatawag nilang 1980s ay evangelistic movement ang tawag nila doon. Kasi nung panahon na yun ay ang daming nangangaral ng salita ng Panginoon. Kabi-kabila. At marami ring mga himala at marami mga evangelist na pumupunta rito na galing sa abroad, no? Kagaya nila Morris Cerullo, ayan. Pagdating ng 1990s ay nagkaroon ng pagbabago na naman. Ito po yung tinatawag nilang prophetic movement. Yung prophetic movement, hindi naman po ibig sabihin na mga naging propeta, kundi yung prophetic movement po kasi, ang ibig sabihin doon ay hear and obey. Kaya, noong panahon na yun ay marami ang nag-aral talaga kung ano ba yung prophetic movement na yan. At isa na rin ako doon. At nakakatuwa po kasi natuto naman po kami. Natuto kami mag-hear and obey. Ayun yung panahon ng 1980s kasi ako nung ako ay makipag-isa sa Panginoon. 1982. At 1990s ay naging active ako sa Panginoon. Mula noon hanggang ngayon. May mga pagkakataon na umaayaw na rin ako kasi sa tindi rin ng hirap at ng persecution ay lalo na yung persecutor ko ay nasa loob ng bahay. Kaya parang gusto ko nang bumitaw. At lalo na nung dumating ang panahon na dalawa na kami ni Pastor Greg ang nasa Panginoon, naglilingkod na sa Panginoon. Maraming paghihirap, maraming nag-give up. Pero ngayon alam nyo, parang napaka-lenient ng mga preacher, napakaluwag ng buhay, naging matalino na ang mga preacher. Kasi nung panahon namin, ang mga preacher hirap sa buhay. Pero ngayon, ang mga preacher marunong na rin. Kasi karamihan ng preacher ngayon, ang nagiging mga asawa nila may mga trabaho at may mga kaya. Kaya, medyo maluwag-luwag ang kanilang buhay. Hindi kagaya ng talagang kagaya namin ni Pastor Greg, tinawag kami, dalawa kami. Wala akong trabaho. Tapos yun din, nawala ang trabaho. Nag-resign. O give up yung aming mga trabaho. Ako give up ko yung trabaho ko noong 7 years old si Noriel. Mga 9 years old si Noriel. O 10 years old si Noriel. And si Pastor Greg, give up niya yung trabaho niya mga 1990s. No? Early po, later part ng 1990s. So, dahil hindi namin pwedeng tanggihan ang tawag ng Panginoon, so, tiniis namin lahat. Nahirapan kami sa buhay. At pati yung mga anak namin nakaranas ng hirap sa buhay. Kaya nga sabi ko sa Lord nga Panginoon, nakaranas na ng hirap ang aking mga anak nung panahon na tinawag mo kami. Dalangin ko na itong panahon na sila naman ang nasa estado, huwag mo naman po iparanas sa kanila yung hirap na dinanas namin noon kasi naranasan na nila. Ngayon si Noriel preacher, siyempre ay aanahin mo yung kanilang kabuhay. Buti na lang may trabaho siya, pero yung kanyang misis ay nasa bahay lang, siguro nagbi-business sila at meron po silang isang anak na inaalagaan, kaya medyo hirap sila sa manpower naman.
Salamat sa Panginoon kasi provided niya ang lahat ng pangangailangan nila. Ganon din yung aking bunso, no? Ano, talagang dinanas ng mga anak ko ang kahirapan ng buhay nung panahon na unang-una kaming tinawag ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon dahil pinaluwag naman niya ang aming buhay. Alam niyo noon, nakakatawa yung buhay namin. Alam naman ng mga tao na preacher kami, pastor kami, pareho kami ni Pastor Greg. Pero alam niyo yung dinanas namin sa buhay sa mga kapatiran, yung lalo na yung mga preacher, mga Kristiyano daw at magagaling mag-preach ng Word of God. Sa kanila rin kami nakatikim ng mga hindi magagandang bagay. Merong nagbigay sa amin, alam nyo, kasi wala kaming natirang gamit. Ang gamit namin ay nilapnos ng isang bago kami noon. Walang natirang gamit sa amin. Ang natira lang gamit sa amin ay mga damit namin at plato, ganun. Lahat ng appliances namin ay kinuha ng isang kasera namin. Hindi naman siya talaga ang kasera namin, anak lang siya. Pero kinuha lahat. Pati nga yung ventilador ng father ko gustong kunin sa tatay ko yun, dala-dala niya yun. So ang karanasan namin sa mga Kristiyano, alam niyo, nagbigay nga sa amin ng mga ang tawag dito, kailangan namin ng bedsheet o kumot o sapin sa wala kaming higaan. Yung higaan namin noon yung lamesa, kasi may nagmagandang loob na pastor sa amin na pinatira kami doon sa isang building na hindi pa tapos. May nagbigay, mabuti na may nagbigay din naman sa amin ng plato, may nagbigay sa amin ng TV, yung mga mga second hand na mga gamit na mga itatapon na nila yun. May nagbigay sa amin ng, alam niyo, may nagbigay pa sa akin ng ng mga sapatos, yung pala hindi naman maisusuot kasi sira na. Yan ang mga karanasan namin. Pero salamat sa Panginoon dahil binago niya ang lahat. Sa ngayon, yung mga bedsheet namin, hindi ko nga halos magamit dahil ang dami. Mga sapatos, hindi ko na rin magamit kasi nga hindi na ako pwede magsapatos ng mataas. Namigay ako ng mga sapatos, yung mga hindi ko magamit. Nagamit ko naman minsan, pero hindi ko na magamit dahil matataas nga hindi na pwede kasi may imbalance po ako. Lagi ako nahihilo, natutumba. Kung hindi ako kakapit, tutumba na ako. Good morning, Brother Efren and Sister Mercy. Ito po ang ating pag-aaralan sa araw na ito, ang salita ng Panginoon mula sa Lucas chapter 2 verse 15 hanggang 20. Nang sabi po dito, when the angels had gone away from them into heaven, the shepherds began saying to one another, Let us go straight to Bethlehem then, and see this thing that has happened which the Lord has made known to us. So they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph and the baby, as he lay in the manger. When they had seen this, they made known the statement which had been told them about this child. And all who heard it wondered at the things which were told them by the shepherds, But Mary treasured all these things, pondering them in her heart. The shepherds went back, glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as had been told to them. Ayan. Sabi nga ng pagkatapos na ang angel ay nagpakita sa mga shepherd nito na ang ating pinag-aralan kahapon, ang mga shepherd nito ay nasa wilderness, hindi ito bukid, kasi bukid kakainin yung mga palay no? Ang mga kinakain ng mga ito ng mga tupa ay damo, kaya nasa wilderness sila sa madamong lugar na malawak. So doon sa lugar na yun ay nagtitipon ang mga shepherd upang pastulan ang kanilang mga sheep, yung mga tupa.
or mga kambing, mga tupa, mga kambing. Yan po yung mga shepherd nila noong araw. At nagpakita po sa kanila yung heavenly host. Yung ibig sabihin ay mga angels na galing sa heaven at sipag-awit, nagpuri sa Panginoon sa kanilang harapan. At maraming mga bagay na nakita ang mga shepherd na ito. Sinabi nga sa kanila, "Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased." Yun ang gusto ko doon na with whom He is pleased. Sa verse 14, ang ibig sabihin po ay doon sa mga tao na binigyan ng pabor ng Panginoon sa pagkakataon na yon, sa pagsilang na ating Panginoon, na kinilala ang kanila ang pagsilang na ating Panginoon. Good morning, Kuya Oka, Sister Yoli, Leonor Paredes, pinsan ko. Leonor Paredes, pinsan ni Pastor Greg. Si Kuya Oka naman ay kapatid ni Pastor Greg. Si Leonor Paredes ay sa taga Cagayan. So, sino to? Ayan, okay. Maraming salamat sa inyong panonood at ganun din si Ping Gomez, kaklase po ni Pastor Greg yan. Bagamat hindi nakalitaw dito ang kanilang pangalan, sila po ay sumusubaybay din po sa ating dito sa ating devotion tuwing umaga. So, nung umalis po ang mga angels, yung heavenly host, sabi, when the angels had gone away from them into heaven, the shepherds began saying to one another, "Let us go straight to Bethlehem then." So, nung mawala na yung mga angels na nagpupuri at na umaawit sa ating Panginoon, ay nag-usap-usap itong mga shepherds. At sabi ay, punta tayo, sabi gano'n. Punta tayo doon sa Bethlehem at tignan natin at puntahan natin yung sinasabi ng mga angels nito. At hinanap po nila yung lugar na kung saan, alam niyo ito po hindi pa nakalitaw dito ang star. Ang nagbalita lang sa kanila ay ang mga angels, no? Ang mga angels, at sinabi ko na saan lugar. So, ang ating Panginoong Hesus noon, sabi nga ay he lay in the manger. Nandun siya, sanggol pa lang siya, kapapanganak. Sanggol pa lang siya doon sa sabsaban, yung manger, yung kainan ng mga hayop. Di ba meron yung mga, yung ginagawa nilang, noon ang kahoy na malalaki ang trunks, tapos uukitin, tapos gagawing kainan ng mga hayop. Doon po nakahiga ang ating Panginoong Hesus nung siya ay isilang. At yung mga shepherd na to, hinanap nila yung lugar na yun. Pero wala pong star nung panahon na yun na hinahanap nila. Basta ang angel ang nagsabi at ang angel ang nagturo sa kanila kung saan nila makikita ang baby na yun. At sinabi pa description, nakahiga sa isang manger. At nang makita po nila yung lugar, ay ibinalita nila kay Mary ang lahat ng narinig nila doon sa angels, doon sa mga angels. At kay Mary, alam naman ni Mary ang lahat dahil sinabi na sa kanya ni Angel Gabriel, ni Archangel Gabriel. Pero narinig niya ulit ito doon sa mga shepherd. At ito ay treasure niya, or ang tawag treasure niya ito sa kanyang puso. At pinag-iisipan niya at siyempre pagka ganun, alam niyo yung magwa-wonder ka at pakakaisipin mo, pag-aaralan mo, ano ba ang ibig sabihin ng mga bagay na nangyayari na yun. So, ang mga shepherd ay pagkatapos nilang makita ang baby at masabi kay Mary ang lahat ng mga
sinabi ng angel, sila po ay bumalik doon sa kanilang pinagpapastulan, no? Pero alam po niyo yung galak sa kanilang puso, alam niyo yan. Kasi tingnan niyo, na-realize ng mga shepherd bakit sa kanila sinabi ang mga bagay nito. Alam niyo po ba na sila ang unang-unang preacher? Sila ang unang sa kanilang mata unang-unang nasilayan nila ang ating tagapagligtas. Maliban kay Joseph at kay Mary, sila ang unang-unang nakakita sa baby na yon na isinilang ang ating Panginoong Hesus. Sila ang unang-unang nakakita. At sila din ang unang-unang preacher ng pagsilang ng ating Panginoon. Kasi nung matapos sila sa kanilang, pinamalita na nila ito sa kanilang bayan. Pinamalita nila na merong nangyaring ganun, yung sinabi ng angel, at nakita ng kanilang mga mata yung sinasabi ng mga angels na baby doon sa sabsaban. Sila ang unang preacher na nagbalita sa kanilang bayan na merong isang sanggol na tagapagligtas na isinilang doon sa Bethlehem. Si Mary Magdalene, siya naman ang unang-unang babaeng preacher na nagbalita at nagproklama na nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus, no? Makikita rin po ninyo kung anong uri ng tao ang kanilang nakatanggap ng mabubuting balita na to. Yung mga shepherd po, nagulat nga sila bakit sa kanila unang-unang ibinalita ang pangyayari na yon. Sila naman ay parang kumbaga, parang wala namang maganda sa buhay nila. Sila yung pinakamahirap na tao, mahirap ang kalagayan sa panahon na yun. Mga shepherd di ba? Mga nag-aalaga ng hayop. So sila yung pinakamababang uri ng pamumuhay nung panahon na yun. At nagpupuri sila sa Panginoon dahil sila ang napili ng Panginoon na makarinig ng magandang balita at makarinig ng balita na mula sa angels at matanggap yung balitang yon na merong isang sanggol na tagapagligtas na tatawaging Kristo na isinilang sa Bethlehem. Sila yung unang-unang mga mata bukod kay Mary at kay Joseph. Sila yung unang-unang mga mata na nasilayan nila ang isang sanggol na ang ating Panginoon, ang Kristo. So, nagpuri sila sa Panginoon kasi biruin mo yung favor na yun, na sila, yun sa verse 14, in whom He is pleased. Ibig sabihin, sila yung mga taong binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makita ang ating tagapagligtas. And sila yung sinasabing with whom He is pleased. Sila yun. And ang po doon sa kalagayan ng mga yon, tignan niyo po si Mary at si Joseph, hindi rin naman mataas ang kanilang antas sa kabuhayan, di ba? Siguro sila yung nasa middle. Pero itong mga shepherd ay nasa mas mababa pa. Si Mary Magdalene ay isang makasalanan. Pero tignan niyo po ito sa mga shepherd. Bakit sa kanila ibinalita yung pagsilang na ating Panginoon? Kasi sila po yung mga taong naniniwala sila sa Diyos, pero sila din yung naghihintay ng pagyayari o pagsilang ng ating Panginoon. Kasi nga, alam nila na merong isang tagapagligtas na isisilang. Kasi sinulat na po yan sa Old Testament, lalo na sa Book of Isaiah, sa Book of Isaiah, sa Psalms, di ba? Si David ay i-describe pa niya ang ating Panginoong Hesus. Bagamat hindi niya binanggit ang pangalan, kahit doon sa Isaiah, di ba? Sinabi doon ng pangalan ay tatawagin siyang Emmanuel.
nabasa na nila ang mga scriptures tungkol sa darating na Messiah. Kaya itong shepherds na to, bagamat sila ang pinaka mababang antas ng kalagayan ng buhay, ay pinaboran sila ng Panginoon na sila ang unang-unang makakita sa ating Panginoong Yesus na siyang tagapagligtas. Hindi sa mayayaman, hindi sa mga impluensya. Kaya nung mga pag-aralan natin, nagkaroon ng star. Dumating yun yung naging gabay naman ng wise men, no? Nagkaroon ng star. At yun ang kanilang gabay upang tuntunin kung nasaan ang ating Panginoon. Alam niyo yung trabaho ng Panginoon. Bakit yung pinapakita lang ng Panginoon dito ang uri ng mga tao na kanyang papaboran, no? Biruin nyo na yung tatlong wise na yun kung saan nanggaling na. Arabian ba yun? Hindi. Ano? Ha? Sila po yung mga Orient yun eh. sila po yung mga tao o mga wise, mga leader siguro sila sa kanilang mga bayan. Sa kanila nagpahayag ang Panginoon. Mga Gentiles siguro to kasi hindi naman sila galing sa sa Israel o sa Bethlehem o sa Jerusalem. Hindi sila galing, naglakbay nga sila ng malayo. From the east. From the east. O, kita niyo po yun. Pinaboran ng Panginoon ang east. Tayo yun nasa east. Pagkatapos po ay nawala yung star habang sila ay bumibiyahe o naglalakbay. Kasi ang paglalakbay noon ay taon. Biruin nyo naman ang kanilang means of transportation noon ay camel. Ang camel ang bagal-bagal lumakad. And what more, may mga dalahin pa sila, 'di ba? Kasi ilang taon silang maglalakbay, ilang buwan, ilang taon kakain at magbibihis. So, yun yung dala-dala nila sa kanilang camel. Pati sila nakasakay sa camel. So, pagkain ng camel at ano pa ang dala-dala ng camel? Yung mga mabibigat na panregalo nila doon sa baby na yon. At dumating sila doon sa lugar na kung saan nandun yung Haring Herodes. At nawala yung star. So, pumunta muna sila doon sa kay Herodes at nagtanong kung saan ipinanganak ang isang magiging hari. Good morning, Sister Yuling. Nung itinanong yun ng mga wise men, ay nagpasaliksik si Herodes sa kanyang mga scribes kung saan ba yun, no? Kung saan ba yung lugar na yun. So, yung pagsasaliksik na yun, ilang taon din yun. Hindi po ang Panginoong Hesus ay natagpuan po ng wise men nang hindi nasanggol. Siya po ay toddler na o one year old na. At nung siya po ay 2 years old na, pababa ay pinahanap na ni Herodes. Siyempre yung pagsasaliksik ay gumugol din yun ng mahabang panahon. So nung saliksikin na yun, umabot na sa 2 years old ang ating Panginoong Yesus. So hindi na po siya baby. Kaya nung order ni Herodes, patayin ang lahat ng bata mula 2 taon pababa. So hindi na baby ang Panginoong Hesus noon dahil alam ni Herodes, alam niya yung panahon at yung mga nagsaliksik, alam na rin nila kung ilang taon na yung bata na yun at kung kailan isinilang yung batang yun. So alam na nila na yun, 2 years old na yun at sa order nga ni Herodes, patayin ang lahat ng mga bata, edad 2 taon hanggang pababa. So sa ating dito sa ating pinag-aaralan ay makikita po natin na ang puso ng ating Panginoon ay nandoon sa mga nahihirapan, doon sa mga umaasa,
doon sa mga naghihintay sa Kanya. Sa panahon natin, marami naman po tayong nababasa tungkol doon sa ating Panginoong Hesus. Nababasa natin sa Bible, kung nagbabasa tayo ng Bible, at naririnig din po natin sa mga preacher na merong ganong pangyayari. Alam po niyo yung pangyayaring to, nasa history po ito ng Israel. Nakasulat po yan sa archive nila. At pati hanggang sa kamatayan ng Panginoong Hesus ay nandoon po yan sa history nila sa archive. Kaya malalaman natin at maniniwala tayo na ito ay totoong nangyari sa Israel. At dumating yung pagkakataon na ang mga mahihirap noon ang kalagayan, yun nga yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, happy or blessed are those who mourn, for they will be comforted. Dumating yun po sa kanila, yung panahon na yun, na sila po ay talagang nahihirapan din sa buhay. Parang yun nangyari din noon sa Egypt, na sila ay hirap sa buhay. Pero dito po ay ang nagpapahirap sa kanila ay ang kanilang kapwa Israelites, ang mga Hudyo, yung mga tinatawag na rabbi. Alam po niyo kung ano ba yung rabbi? Ito po yung yung mga religious leaders, mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero mismo sila ay ang hindi gumagawa. Hindi nila sinusunod yung kanilang itinuturo. Kaya nga, ang laki ng pananagutan ng mga preacher na to na nagturo ng mali dahil darating ang panahon na pananagutan nila ang kanilang mga itinuturong mali. Kaya nga, pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, tignan at pag-aralan po nating maigi. Dahil hindi po lahat ng nagtuturo ay tama ang itinuturo. Kaya nga sinasabi ko lagi na magbasa kayo ng Bible para mapatunayan nyo kung tama o mali ang sinasabi ng isang preacher. At kung hindi pa rin kayo maliwanagan, pwede naman kayo mag-research dahil merong mga Bible scholar na nagsulat ng mga bagay na ito, nagpaliwanag ng mga bagay na ito. At yung ating mga yung apat na disciples, si Matthew, Mark, Luke at si John, andun po yung buhay ng ating Panginoon. At kung kailangan natin ng paliwanag, nandun po sa epistles ni Pablo. Kung kailangan po natin na maliwanagan, nandun po sa epistles ni Pablo, sa mga writings ni Pedro, ni Jude, ni John. Marami po tayong pagkukuhanan ng kung paano ipapaliwanag at kung paano natin mauunawaan ang salita ng Panginoon. Ang lagay lang ay focus po tayo sa ating pag-aaral. Buksan po natin ang ating isip. I-unload natin yung mga bagay na ituro sa atin noong mula pagkabata hanggang sa dumating yung panahon na nagsasaliksik na tayo ng katotohanan. Ako po, nagsaliksik ako ng katotohanan. Alam po ninyo kung ano yung ginawa ko noon. Pati pinaniwalaan ko pati mga albularyo, mga espiritista, kagaya nila nitong si Johnny Midnight. Pinaniwalaan ko yan, pero dumating yung pagkakataon na kinausap ako ng Panginoon at binigyan niya ako ng mga tao na magpapaliwanag sa akin ng katotohanan. At nagkaroon ako ng pagkakataon na magbasa ng Bible. Pinagbasa ko ng Panginoon. Alam niyo, from Genesis to Revelation, binasa ko po lahat yan. At habang ako po ay nagbabasa ng Bible noon, kahit anong ginagawa ko, yung mga binasa ko sa Bible, lalo na yung yung kay Joseph, yung sa Genesis, kasi doon ang simula, di ba? Umiiyak po ako habang binabasa ko po yung mga salita ng Panginoon na yun, mula sa Genesis, kung paano namuhay ang
ang mga mananampalataya ng Diyos, ang mga tagasunod ng Diyos, kung paano sila na-persecute, kung paano sila dineliver ng Panginoon, at kung paano na sa panahon na ito ay tinatawag din tayo ng Panginoon, kagaya ng pagtawag niya. Kagaya ako, alam niyo nung panahon ni Joseph yung pinag-aaralan ko noon, yung kung ano nangyari kay Joseph. Meron pang isang preacher na nagsabi na, "Where are you, Joseph?" Alam niyo, naiyak ako doon. Kasi pag nagbabasa tayo ng Bible, ilagay natin yung sarili natin doon. Nakasama tayo doon sa mga karakter. Kaya yung sinabi ng preacher na, "Where are you, Joseph?" Naiyak ako kasi feeling ko ako si Joseph. Kaya napaiyak ako noon. Kaya pag tayo nagbabasa ng Bible, ilagay natin yung sarili natin doon sa binabasa natin. Na isa tayo doon sa mga karakter na yun. Lalo na nung panahon ng ating Panginoong Hesus, na siya ay tinatried o hinuhusgan, pinagbibintangan, pinaglilipat, at yung mga nangyari sa ating Panginoon. Kung pag-aaralan po natin yung hirap na dinanas ng Panginoon noon, talaga maiiyak ka. At nanaisin mo na nandun ka sa na lugar na yun, at yung mga nangyari na yun parang ayaw mangyari sa Panginoon. Pero walang magagawa ang tao kasi yun po ang talagang nakatakdang mangyari sa ating Panginoon. Lahat po ng bagay, sabi ko nga po, ay nakatakda ng mangyari. wala pong maiba kagaya ng sa ating Panginoong Hesus, di ba? Nung pinlano ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang pagkakaroon ng pagliligtas o tagapagligtas ang mundo. Wala pa ang mundo, wala pang mga tao. Wala pa yung mga makasalanan na yan, pero nakahanda na ang Panginoon sa kanyang mga plano. Pinaghandaan na ng Panginoon ang mangyayari. So, nung dumating ang Panginoong Hesus, na siyang nakatakdang magligtas sa sanlibutan, ay dapat na mangyari yun dahil planado na nila yung pangyayari na yun. Mula sa pagbubuntis ni Mary o ni John, pagbubuntis kay John at kay Jesus, ay talagang nakaplano na po yun. At doon sa mga tao na ililigtas ng Panginoon, yung sinabi rito ng mga angels na sinasabi rito na glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. So hindi lahat ng tao ay mabubuhay at peace. Yung meron silang anong tawag dito, yung peace, katahimikan, kapayapaan. Hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Alam niyo kung sino ang ating kapayapaan? Sabi nga doon sa Isaiah, He is the Prince of Peace, ang ating pong Panginoong Hesus. Kung tayo po ay nakipagkaisa sa ating Panginoong Hesus, meron tayong peace. At ang mga nakipagkaisa lang sa Panginoon ay pinili na ng Diyos. Dito sabi niya, with whom He is pleased. Pinili na, tinalaga na ng Panginoon. Unang-una, makikita natin na kahit na doon sa kanyang bayang Israel, yung mga masuwayin doon, hindi lahat yun ay itinalaga at pinili ng ating Panginoon. Marami pong napahamak doon pa lamang sa paglabas nila sa Egypt. Talagang marami nang nangamatay sa wilderness. Bakit? Masuwayin masuway, matitigas ang mga ulo, hanggang sa dumating ang panahon ng ating Panginoong Hesus, masuwayin pa rin ang mga Hudyo. Pero hindi naman lahat, kundi marami pang lingkod ang Panginoon noon, may mga propeta pa. Sabi ko nga sa inyo, ang mga tao na masuwayin na yon noon ay yung mga nasa matataas na level ng kabuhayan, ng pamumuhay. Yung mga tao na nasa mababang kalagayan ng pamumuhay ay doon nagkakaroon ng paghahanap sa Diyos. Nagkakaroon sila ng pag-asa. Pagka nababasa nila yung mga scripture,
nagkakaroon sila ng pag-asa na isang araw darating ang tagapagligtas. So dito po sa panahon na to ng Panginoong Hesus, nung isinilang ang baby Jesus, ito yung mga tao, ito yung mga remnants na tinatawag natin na mananampalataya, umaasa na isang araw may darating na tagapagligtas. Ang ating pong Panginoong Hesus ay dumating na ang tawag nila doon ay isang suffering servant. Kasi siya po ay pumunta rito o naging tao hindi para paglingkuran, hindi para maging ilagay yung sarili niya sa trono, kundi siya na ang maglilingkod, siya ang tagapagligtas Siya na ang maglilingkod sa tao. Nakita natin yung gesture na ginawa niya noong hugasan ng paa ng mga disipulos niya. Yun ay isang gesture ng pagpapakumbaba, ng pag-submit sa kalooban ng Diyos at being servant, no? Yung alipin, naging alipin po siya ng mga tao. Kaya kung mababasa niyo po sa John 1:14, sabi ganun, and the Word became flesh and He dwelt among us, pero hindi siya tinanggap ng mga tao na kung saan nakihalubilo siya. Hindi siya tinanggap. Nakakalungkot, hindi ba? Pero siguro kung tayo po ang nabubuhay noon, baka ganun din ang ginawa natin, na hindi natin matanggap ang Panginoon. Kasi kung titignan mo ang Panginoong Hesus noon, ayon doon sa description, sa description ng kanyang buhay na tinahak, hindi po siya ganun karangya. Yung damit nga niya, kung ilang araw niya yung sinusuot-suot di ba? Pag siya po ay lumayo sa kanilang tahanan, sa kanyang bayan, ay ano po yun, buwan or taon, kasi hindi siya babalik sa bahay nila para magbihis lang at maligo. At nung panahon na yun, hindi uso ang maligo. Sa kanila malinis na yung parang naligo na sila kapag sila ay naghugas ng paa. Kasi yun po yung marumi sa kanila dahil naglalakad, di ba? Naglalakad sila. At yung kanilang mga pangyapak noon ay mga sandals, hindi po kagaya ngayon na meron tayong rubber shoes, may medyas pa, merong mga sapatos na close pa para hindi ka mabasa o hindi madumihan ang paa mo. Pero noon po, mga sandals ang suot nila. Kaya pag naglakad po sila, ay marurumihan ang kanilang mga paa. Puro lupa, puro alikabok ang kanilang mga paa. Kaya pagka sila po pupunta sa mga bahay-bahay at papasok sa bahay, naghuhugas sila ng paa. Ayun ang kanilang gesture ng pagiging malinis, yung hygiene po nila. At yun po yung gesture ng pagligo nila. Ano kayang amoy nila noon, So yung Panginoong Hesus ay dumating dito sa mundo hindi para paglingkuran kundi upang maglingkod. Yan po ang hinihintay ng mga tao noon na dumating ang tagapagligtas. Pero darating muli ang Panginoon. Ito po ang ating sa panahon natin, ito po yung ating hinihintay, ang pagbabalik na muli ng ating Panginoon. Bakit? Kasi patindi ang hirap. At sa ibang lugar nga po, persecuted na ang mga nananampalataya sa Panginoon, di ba? Kung pag-aaralan po natin sa iba't ibang dako ng mundo ay nakakaranas na ang ating mga mananampalataya ng hindi magagandang bagay. Maging sa Israel, sa Jerusalem, tingnan nyo kung paano sila gerahin ng mga Palestinian. Sa US, akala nyo ba maganda ang buhay sa US? Sa US ay hindi na maganda ang buhay. Kasi ito na yung panahon na binabawian na sila ng Panginoon sa kanilang mga ginawang kasinungalingan at panlalamang sa kapwa. Saan pang lugar na talagang napapersecute sa tawag dito sa UK, yung mga sa Europe, yung mga European, nakita niyo doon sa France,
Kung mababalitaan nyo, talagang ang hirap ng buhay sa France, hindi dahil mahirap sa kanila ang pera o kabuhayan. Hirap sila dahil yung mga may bisyo, yung masasamang tao, nagkalat na sa kanilang lugar. At yun, amoy basura na sila dahil ang dumi na ng kanilang bansa. At marami pa sa Canada nga, tingnan nyo. Canada, medyo malinis. Yung basura naman nila dinadala rito sa Pilipinas. Pero marami na pong mga lugar na talagang persecuted na. Dito sa atin sa Pilipinas, marami na rin lugar dito na nape-persecute. Alam po ninyo ang mga nangyayari na to sa ating bansa at sa iba't ibang lugar, lalo na sa Israel, sa Jerusalem. Hindi po nakakatuwa na ang Israel ay nahihirapan at nagdudusa. Mayaman po sila sa lahat ng natural resources nila. Mayaman po sila sa matatalino po yung mga invention nila. Talagang effective at galing sa Panginoon. Kasi matatalino, ginawa sila ng Diyos na matatalino. At pero ang kabuhayan po nila ay napakaganda. Makita niyo po yung mga bunga ng kahoy ay ang lalaki. Hindi po yan makikita dito sa ating bansa. At marami po mga magagandang bagay ang nangyayari doon sa Israel at yung mga invention nila. Pero may kapayapaan ba sila? Ang kapayapaan na sinasabi ay yung galing sa ating Panginoon. Wala po silang kapayapaan. Bagamat ang ganda ng buhay nila, marangya buhay nila, pero wala po silang kapayapaan. Halos araw-araw ginigera sila ng Palestinian no? Araw-araw ay ginugulo sila ng mga kalapit bansa. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan doon? Kaya nga ang mga taga-Israelite, ang kanilang mga bahay doon ay mga semento. At meron silang underground na lugar para doon sila magtago pag sila ay ng mga missiles ng mga kaaway. Wala po silang kapayapaan na galing sa Diyos. Meron sigurong ilan-ilan kasi hindi naman lahat ay pasaway, di ba? Pero pagka nakita mo sa Israel, lalo na sa Jerusalem, pag mayroong mga nangangaral na salita ng Panginoon doon, talagang yung mga remnants, yung mahahaba pa yung mahahaba pa yung mga balbas, nakadamit pa ng itim, no? Yun yung mga mga leaders, mga religious leaders na bulag. Hanggang ngayon may mga bulag pa rin sa kanila. Kaya nga ang Panginoong Jesus sabi, yung mga bulag na taga-akay, yung kanilang inaakay bulag din. Di mapapahamak silang pareho. Kaya kung tayo po ay nagpapaakay sa isang bulag na leader, na religious leader, pareho kayong bulag. Kaya nga dapat ang tao, para makasiguro na ikaw ay nasa tamang daan, doon ka magbasa ka ng Bible. Hindi ko sinasabing sumapi ka kay dating daan, kasi pang pilosopo po yung kanyang mga sinasabi. Hindi po yung galing sa Panginoon. Magagalit sa akin ng mga yan. Okay lang, kasi sinasabi ko po ang totoo. Alam po ninyo, ang buhay natin ay sandali na lang. Lalo na yung mga senior citizen, sandali na lang ang buhay natin. Kaya dapat tayo po ay nagpe-prepare na, naghahanda na ng ating buhay sa kabilang buhay. Kasi alam naman natin na pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, ay may buhay pa tayong pupuntahan. Yung buhay na walang hanggan. Doon sa piling ng kung sino ang gusto mo makapiling. Kung gusto mo makapiling si Satanas, doon ka. Kung ang gusto mo makapiling ay ang ating Panginoong Jesus o ang ating Diyos, doon ka. Pero dapat naghahanda na tayo ngayon kung saan mo gusto. Didesisyonan mo yan at pangangatawanan mo yan. Sabi nga ng Bible, pag sumakitan mo yan,
na hanapin ang katwiran ng Diyos, ang paghahari ng Diyos. Kasi yun talaga ang kailangang paghandaan natin. Ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung all these things shall be added, hindi yung pagkain, hindi yun pera, hindi yung pangangailangan na pangmundo. Lahat yun kasama. Lalong-lalo yung spiritual needs mo. Lahat yun kasama. Physical, mental, financial, spiritual, kasama po yun sa and all these things shall be added unto you. But, ang condition, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin mo muna ang paghahari ng Diyos. Hanapin mo muna na pagharian ka ng Diyos. Alam niyo, kapag ang tao ay pinaghaharian ng Diyos, ang ibig sabihin, ang kanyang buhay na nakasalalay na sa Panginoon. Na ang kanyang buhay, ang kabuuan niya, ang kanyang whole being ay nasa Panginoon na, nakasalalay na, nandun na yung kanyang pag-asa. Nakapag siya ay namumuhay siya sa katwiran ng Diyos. At anong sabi ng Panginoon? Be holy for I am holy. Darating tayo doon sa puntos na be holy. But before that, kailangan pagharian tayo ng Diyos at ng kanyang katwiran. Yan po ang dapat nating paghandaan. Dahil sa panahon na to, napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Yung paghihintay ng mga shepherd noon, paghihintay yon para sa isang tagapagligtas. Pero dito sa ating paghihintay ngayon, ang hinihintay natin ngayon ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na siyang hahatol sa lahat ng ginawa ng tao. Kung ikaw ay mananampalataya na ating Panginoong Hesus, kasama kanyang iaangat. Kahit buhay ka pa rito, iaangat ka. Kahit namatay ka na, mabubuhay ka pang muli. At iaangat ka at sinusundo ka ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin ay, ang sumusundo sa iyo, hindi na siya isang tagapaglingkod, hindi na siya isang alipin. Siya na yung, tayo na yung alipin. Siya na yung paglilingkuran natin. Siya na yung ating magiging Panginoon at hari ng mga hari. Dadalhin niya po tayo sa lugar na kung saan nandun po siya. Yun po ang hinihintay natin. Hindi tayo naghihintay ng katulad ng hinihintay ng mga shepherd. Sino ang mga naghihintay noong panahon na isilang ang Panginoon? Sila yung mga shepherd na naghihintay sa Panginoon dahil gusto nilang makita ang tagapagligtas. Gusto nilang makiisa sa Panginoon, sa ating Diyos. Sila yung may mababang loob na naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Ngayon, panahon natin, sino ang mga naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon? Yun lamang pong naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon. Yung mga tapat na mananampalataya ng Panginoon. Ngayon, kung hindi mo alam na may darating palang King of Kings and Lord of Lords na may susundo pala sa iyong ganun, ay dapat kang magbasa ng Bible. Basahin mo ang Biblia para malaman mo may darating na isang Panginoon, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon na siya magliligtas sa atin sa lahat ng hindi magagandang bagay na pangyayari na nangyayari dito sa mundong ito. Lalo na sa mga darating na panahon ay talagang pahirap ng pahirap. Ano sabi ng Panginoon? Parang yung babaeng manganganak, yung birth pangs ng isang buntis. Kaya paghandaan po natin ang ating buhay sa kabilang buhay, dahil yun po ang totoong buhay natin. Wala pong kamatayan yun kasi patay ka na ron pero buhay na buhay ang iyong kaluluwa at mararanasan mo ang lahat ng bagay na dapat mong maranasan. Kung ikaw ay nasa kaparusahan, damahin mo lahat ang kaparusahan, yung walang hanggang kaparusahan at galit ng Diyos. Kung ikaw naman ay tapat na mananampalataya ng Panginoon at sinusunod mo ang kanyang katwiran at ang kanyang utos, nakipagkaisa ka sa ating Panginoong Hesus,
ikaw ay nandoon ka sa lugar ng ating Panginoong Jesus. At yun ang hinihintay natin, masaganang buhay. Tayo po'y maghintay sa ating Panginoon ng buong katapatan at pinaghaharian ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo na patuloy na pinapaunawa mo sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw po ang aming pag-asa. Binigyan mo kami ng pag-asa sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo po sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Kaligtasan at kapayapaan na nanggagaling sa iyo, Ama. Kapayapaan na galing sa iyo, hindi sa mundong ito. Kaligtasan ng aming mga kaluluwa, hindi galing dito sa mundong ito. Kaligtasan na ikaw po ang maghahari sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na nag-aayos sa aming buhay. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na humuhubog sa amin ayon sa aming Panginoong Jesus, ayon sa image and likeness ng aming Panginoong Jesus. Salamat po at patuloy din pinasasalamatan ka namin, ang Diyos, sa mga mayroong mga sakit at karamdaman sa mga oras na ito at sa panahon na ito. Dalangin ko po ang patuloy na pagkilos mo sa bawat may sakit at karamdaman, ang kagalingan na patuloy mong ipaparanas sa kanila at magmanifest ito sa kanilang mga buhay. Ganon din po sa mga nangangailangan sa panahon na ito, sa pinansyal, sa kanilang physical, mental, lalong-lalo na, Panginoon, sa material, at lalong-lalo na, Panginoon, sa spiritual na pangangailangan. Pagpalain mo po ang bawat isa at tugunin ang bawat pangangailangan na ito, lalo na sa panahon ngayon. Ganon din, O Diyos, dalangin namin sa iyo ang aming Pangulo at Pangalawang Pangulo na patuloy mong pangunahan ang kanilang pangunguna at pamamahala sa aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hiniran. Maraming salamat po sa aming bansa na patuloy mong iniingatan at patuloy na pinagpapala, at ang iyong bansang Israel. Salamat po sa aking mga nakasama sa umagang ito sa devotion. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nakasama ko. Ito sina Brother Efren, Sister Yuling. Salamat po dahil ikaw po ang patuloy na gumagabay sa bawat isa, nag-iingat. Maging kay Kuya Oka, kay Lourdes Paredes, kay Sister Pastora Yoli, kay Ping Gomez, at yung mga hindi ko pa makita. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. Pagpalain mo po sila ng lubos-lubos, at ikaw po ang humawak ng kanilang mga buhay, at bigyan sila ng kapayapaan at kalakasan na nanggagaling sa iyo. Dalangin po namin to sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Alam niyo, ang likod ko noon, ganyan ako ng ganyan. Alam niyo, mga Koreano, hindi ko alam to hanggang di pa ako nakapunta sa Korea. Pag sila po nagpe-pray, ganun, no, ang tindi ng kanilang ganyan. At ang sabi nga, matindi sila manalangin. Sabi nga nung iba, bumubunot ng punong kahoy ang kanilang panalangin. Hindi ko alam na ganun, pero mulat sa pool, ganun na ako mag-pray. Pag ganun. Tapos nung makita ko sa Korea, ganun pala sila talaga mag-pray. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa sa ating devotion. Ito po ay ginagawa mula Lunes hanggang sa Linggo, 5:30 to 6:30. Makikita po ninyo ito sa Facebook, Pugs Channel. Pag sa YouTube, Pugs Family Channel po. Pakishare nyo po dahil syempre po napakahalaga na maunawaan ng maraming tao ang salita ng Panginoon. Pakishare nyo rin po ito at paki-like. At kung pwede po pag sinishare nyo, sabihin nyo na po na i-subscribe. At kung may makita po kayong bell, paki-click na lang po para updated po tayo sa ating mga devotion na ganito. At salamat po sa mga nakasama ko sa umagang ito, bagamat hindi ko makita ang pangalan ng iba sa inyo na nandito sa
sa video ay maraming salamat po dahil patuloy na sinusubaybayan nyo ang devotion na to. At hindi po ako ang mapagpapala, kundi kayo po, pagpalain kayo ng Panginoon sa pagsubaybay nito. At ito po, bukas ang inyo pong makakasama ay si Noriel naman. Si Noriel naman po ang inyong makakasama sa ating devotion. At ito po ang inyong lingkod, si Pastora Tess Pagulayan, nagsasabing, mahal po tayo ng Diyos, huwag po tayo mag-alinlangan, at maniwala po tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon, sa lahat ng bagay at sitwasyon ng ating buhay. Sabi niya, hindi niya tayo pababayaan, at hindi niya tayo iiwanan. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita. Po ang inyong lingkod muli, bye-bye.